Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay susubukan natin itong MU Immortal. So sure na ako na MU Immortal ito guys. Pero kasing nag-request sa atin na gusto niya daw, kung gusto ko daw itry yung kanyang character or yung account niya dito sa MU Immortal. Ang nagtiwala sa atin ay si Pop Lance, no? Si Lance. Nakalimutan ko yung apelyido niya eh. Basta sabi niya, tiwala naman ako sa iyo, Pops. Wag mo lang i-delete yung mga items. Sabi niya, nasa AU server siya. Siya pala ay server S50 dito sa MU Immortal. At mataas din yung kanyang rank, no? Rank 19 siya sa cross. Tayo, wala na tayo sa rank. Tapos top 3 siya sa local server nila. So gusto niya daw kahit paano na subukan natin yon at bigyan natin ng guide kung kasi nahihirapan daw sila sa Gen 4 na wing. So, ayun, ito muna yung ginawa natin. Nag-download tayo, medyo nahirapan ako kasi hindi siya automatically or wala siya sa Play Store. Pero meron siyang sinend na link sa atin para masubukan itong MU Immortal, guys. No, kasi da-download mo lang siya. Medyo matagal lang yung patching niya, pero ayan na-download na natin siya. MU Immortal, hindi na siya MU Monarch. So, yan pala si Lance Peñafel. No? So basta yun, hindi ko na nabasa yung buo niyang pangalan. So siya ay nasa server S. Medyo nakakatuwa lang kasi may mga ganun tayong kasama sa YouTube channel natin na nagko-comment na willing sila na subukan yung mga account nila or ipabukas sa atin yung account nila. Biruin mo yun, no? Shout out sa iyo, Boss Lance. Talagang na-appreciate ko at sinabi niya sa akin na subukan ko daw tong MU Immortal. Then eventually tignan natin kung magugustuhan natin. Halos same lang sila ng MU Monarch. Ewan ko kung same sila ng developer, no? So yan, pangalan niya ay Lance. Sakto-sakto Grow Lancer siya, guys, no? Pangalan niya. Kaya siguro na Grow Lancer siya dahil nga Lance ang pangalan niya. So yan, binuksan natin, kaka-open niya lang, tapos nilagout niya lang para ma-open din natin yung kanyang account. Ang nakakatuwa dito, kahit yung may buff siya, hindi ko lang alam kung gaano kalakas yung buffer nila. Pero 15,000 na yung damage niya. Kasi tayo 14,000 lang eh. Pero mas mataas ang defense natin. But then, syempre tayo ay naka T15, kaya medyo mas mataas yung sa atin. Siya ay guild master dito or leader dito sa kanyang guild. At malakas talaga tong character niya. Parang naka perfect option din siya ng set. Pero yun nga lang, naka Gen 3 pa rin siya dito. Medyo nahirapan nata sila mag Gen 4. Okay, parang wala pa sila nakukuha ng Garuda eh. Pero kahit naman din sa amin, wala pa rin Garuda feather, guys. Ang nakukuha lang namin na Garuda, kung mapapansin nyo sa MU Monarch, medyo behind kasi ito, ay dahil doon sa God event, no? Or yung God trial na sinasabi nila. So siya ay top 3, tayo ay nasa top 28. Feeling ko mas malakas sa atin to. At mas malakas mag-spend sa atin ito si Boss Lance, no? Kasi nakita ko sa kanya parang almost $1,400 na ang nagagastos niya. Tayo ay 900 plus pa lang. Pero tingnan natin kung ano ba yung mga meron dito sa MU Immortal na may ko-compare natin sa MU Monarch. Dito sa MU Immortal, hindi ko ma-check or bug lang dahil kaka-open ko lang yung mga sets ng mga ibang mga players dito sa cross server. Kita nyo, sinusubukan ko yung mga rankings nila, hindi ko ma-check. Pero nakita ko doon parang meron naka Gen 5 na, no? Siguro mas ang sobrang spender talaga nila. Kasi ang nakikita ko lang dito sa MU Immortal, parang konti yung Pinoy at parang ang daming mga ibang mga countries na naglalaro nito. Kaya hindi kasi international language ang English, pero ang problema kasi yung mga iba hindi nagsasalita ng English or nagta-type ng English dito. $1,369 ang kanya na-spend. Mas mataas siya sa atin. Meron na siyang Black Fenrir. Tayo wala pa. So, yun yung difference namin. Medyo mas mataas ang spend niya. Tapos parang mas maganda yung graphics dito sa MU Immortal or naka-hide lang yung kanyang option. Kasi sa atin naka-mid lang eh. Parang sakto lang kasi medyo malag kapag naka-high. Kasi cellphone lang ginagamit natin, di ba? Hindi naman tayo nag-PPC. Pero balak natin bumili ng computer, guys, kung talagang aadikin natin ito. Hindi ko pa siya masyado naisip kasi una, parang feeling ko pastime lang itong MU Monarch or yung paglalaro ng MU. But then, biruin nyo naman, ang laki na nagastos natin dito para lang sa paglalaro ng MU Monarch. So, ayun. Kaya hindi rin tayo nagbobot, guys. Tamang laro lang. Kasi sa PC ata yung may bot, sa cellphone walang bot.
So, yung mga items nila dito, same lang din, halos, pati trade. Almost the same sila guys. Yung mga items na kailangan dito, yung character, at the same time yung gastos, pati yung, alos para sila ng developer. Yun nga lang, ang inisip ko nga dito, syempre, sa MU Monarch, maraming Pinoy players doon, kukunti lang yung ibang country. So, hindi ko lang alam kung mas maraming bot dito sa MU Immortal or mas maraming bot dun sa MU Monarch natin. Kasi mga booters, yung mga Pilipino, 'di ba? Ewan ko lang kung mas booters yung mga or mga cheater yung ibang mga bansa, 'di ba? Hindi naman natin masabi. Pero guys, alam nyo, nakikita ko na parang gusto ko lumipat dito. Kaso, isa sa mga iniisip ko, baka mapagastos na naman ako ng sobrang laki. Eh, halos same lang naman din kasi siya sa MU Monarch. Tapos sa MU Monarch, puro Tagalog naman doon, halos lahat, Pilipino. Mas dominant ang Pilipino doon compare sa mga ibang bansa. Pero syempre dahil dito sa MU Immortal puro mga ibang mga country, so medyo mayroong parang may language barrier dito. So medyo hindi ako makaka-connect sa kanila. So makikita niyo sa kanya dito sa medyo yun lang, medyo behind doon sa kanyang elements, medyo mababa yung elements niya kasi sa amin puro legendary na. Kahit ako tumigil ako, puro legendary na. Tapos ito, yung top 2 nila, ang layo ng gap niya dito dahil naka fourth wing na, tapos ang perfect option, napaka-spender nitong tao na ito, yung top 2. So, yun siguro yung mga nagustuhan ko siya actually kasi para saan siya ng MU Monarch. Pero yun nga, dahil nga syempre babalik tayo sa panibagong account kung sakali man, or babalik tayo sa level 1 kapag naglaro tayo nito. Kasi feeling ko parang unti pa rin ang players nitong MU Immortal. Kayo guys, naglalaro ba kayo nitong MU Immortal? Please comment naman sa ating comment section sa baba kung maganda ba itong MU Immortal, kung lilipat ba tayo or mag-stick tayo sa MU Monarch tapos magpapalit tayo ng class na Wizard. Yun yung malaking chance sa akin eh. Mag-stick tayo sa MU Monarch tapos magpapalit lang tayo ng class ng Wizard kasi feeling ko maraming players na naglalaro ng Wizard at the same time. Gusto ko siyang gamitin dahil nga mas nag-enjoy ako sa Wizard compared dito sa Grow Lancer. Pero shoutout dito, malakas yung character ni Boss Lance dahil siya ay nasa rank 3 at feeling ko isa rin sa factor na makakapagpalaro sa akin dito dahil gusto ko ng panibagong experience sa ibang mga players sa ibang bansa. So, yun lang siguro yung advantage or factor na pwedeng magpalipat sa atin from MU Monarch to MU Immortal. So, kayo guys, hindi ko alam kung nagandahan ba kayo dito kasi halos the same lang naman. Even yung mga top up, yung mga rewards, same lang. Pati yung mga events, same lang. Feeling ko talaga nakopy ito sa developer ng MU Monarch. 'Di ba? Halos same din yung mga rewards, so pati yung mga benefits niya. So, yun. Ewan ko lang sa drop rate kung ano bang mas maganda. Ano bang mas maganda yung bigay. Kaso nakita ko dito, kasi nga dahil nga, mas mabilis siya pumatay sa akin ng mobs dahil nga mas malakas yung damage niya sa atin. Ang problema nga lang, doon sa defense niya medyo mahina yung defense, 'di ba? 9,000 lang. Kaya ang problema doon, hindi ka kaagad makaka-recover. Kunyari, tulad nung sa akin, pagkatapos kong patayin yung red boss, magpapupunta ako sa isang red boss. Kung unti na lang buhay ko, hindi ako makaka-recover agad. Namamatay lang ako. So, ang ginagawa ko, kailangan mataas pa rin kahit pa yung defense kasi nga medyo agi type tayo, 'di ba? Kita nyo naman, 2,000 plus yung agi natin at sinakto lang natin yung set natin doon sa ating set, yung sa STR natin. Pero mabilis pa rin naman tayo makapatay, parang 5 to 6 minutes. Medyo matagal na yun kasi sa Wizard 3 to 4 minutes lang eh. 'Di ba? Mabilis lang dahil nga syempre sa poison. So yun lang siguro guys, sana na-enjoy niyo itong MU Monarch natin, MU Immortal natin. So susubukan din natin yung character natin at lalaruin. Susubukan natin siyang laruin kapag ka nagbukas itong server 165 or 165 siguro kasi 164 ito eh. Dito sa 164 kasi parang ang dami ng mga matataas na level. Mayroon ako nakita dito level 99. So medyo advantage nila compare sa atin yun. Mga isang linggo or 5 days na sila naglalaro nitong MU Immortal. So advantage nila yon compare sa atin. Gusto natin kahit paano yung sabay-sabay tayo. So yun lang siguro and have a good day. Bye-bye!